Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong bagyong Wilma na unti-unti nang lumalapit sa ating landmass o kalupaan. Ito pong bagyong Wilma ay napanatili ang kanyang lakas na nasa Tropical Depression category na may taglay na lakas na hangin na nasa 45 km per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 55 km per hour. At kaya nga nang binabanggit natin itong mga nakarang araw pa, hindi po natin ito inaasahang umabot sa typhoon category o maging isang malakas na bagyo. Although meron pa rin tayong mga possible na pabugso-bugsong hangin, particularly kapag meron tayong mga thunderstorms, yung mga pag-ulan po ang hazards na mas pagtutunan natin ng pansin sa pagtawid nitong bagyong Wilma. Ito po ang bagyong si Wilma ay kasalukuyan or huling namataan ng pag-asa sa layong around 235 kilometers east ng Borongan, Eastern Samar. Nandito po yan sa dagat. Pero again, yun po yung kanyang ating reference point lamang o yung kanyang center or gitna. Kung mapapansin nyo, ito pong malaking bahagi na ng ating bansa, particularly ang Visayas at Bicol region, maging ilang bahagi ng Mindanao ay apektado na ng mga kaulapan. Ito pong bagyong si Wilma. Ito po ay patuloy na kumikilos pa subsub o pa west-southwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Base dito sa pinakahuling forecast track ng Pag-asa, mananatiling kikilos pa subsub itong bagyong Wilma at medyo magtatagal po yan dito sa eastern section ng Eastern Visayas at yan po ay posibleng maglandfall dito nga sa area ng Samar at Leyte provinces mamayang hapon hanggang gabi. Ito po ay mabagal na kikilos o tatawid dito sa areas ng Visayas patungo dito sa area ng Central at Western Visayas mula Sabado hanggang Linggo. At mula Linggo naman, yan po ay tatawid naman dito sa area ng Palawan. Again, binabanggit ko nitong nakaraan dahil nga mas mabagal po itong kikilos, mas may ipon po yung ating mga tubig na daladala ng kanyang mga pag-ulan. Although wala pa tayong mga kulay pula o yung halos walang humpay na pag-ulan o yung ating mga torrential rains dun sa weather advisory ng Pag-asa na sisilipin natin mamaya, is if ever mabagal po yung ating system, mas nakakaipon po yan ng tubig. So mas tumataas po yung ating mga tsansa ng mga flash floods, malawakang pagba at mga pagguho ng lupa or mga landslides, lalong-lalo na tatawid po ito dito po sa areas ng Visayas. At simula kahapon, nakakaranas po tayo ng mga pag-ulan dyan. At maliban dyan, paghahandaan din po natin yung epekto o yung lingering effect o yung matagalang epekto ng shear line dito naman sa areas ng Bicol region at Quezon. Sasabayan sa pagtawid nitong bagyong si Wilma dito sa areas ng Visayas. Kung saan possible din po yan na magdulot ng mga pagbaha. Silipin natin yan mamaya sa ating satellite image. At again, pinapakita rin dito na tatawid po yan sa ating bansa as a tropical depression o yung pinakamababang kategorya ng ating bagyo. Although hindi po yan nakalakasan, yung mga gitna po niyan o yung center niyan is meron pa rin tayong malalakas na possible na bugso ng hangin na maaaring magdulot ng minor to minimal damages sa ating mga maliliit na bahay o yung ating mga bahay na gawa sa light materials at yung ating mga halaman o mga puno. At if ever meron tayong mga malawakang thunderstorms o yung ating mga subasco, malalakas na bugso ng hangin din po yan. So mag-ingat din po tayo dyan. Pero again, pagandaan po natin or mag-ingat po tayo sa mga possible effects ng mga pag-ulan kasabay po ng pagtawid nitong bagyong Wilma sa ating bansa. So narito ang pinahuling weather advisory ng Pag-asa para sa mga pag-ulang maaaring idulot ng bagyong Wilma. Sa ngayon, wala nga tayong kulay pula pero again, dahil mabagal na kikilos itong bagyong Wilma is if ever kahit meron lang tayong mga heavy at kung minsan intense rains is may ipon pa rin po yung mga pag-ulan yan dahil sa tagal ng pagtambay or consistency ng pag-ulan natin. So tumataas din po or mas nagkakaroon tayo ng chance ng mga malawakang pagbaha, mga flash floods and landslides. Kaya doble ingat pa rin po tayo sa mga areas na naapektuhan ng mga pag-ulan. Ito pong bagyong Wilma at ng ating shear line. So ulit-ulit po natin yan sinasabi. Ito pong mga areas ng Eastern Visayas at Bicol region, dyan po tayo makakaranas ng mga kulay orange. Yan po yung ating mga possible heavy at kung minsan intense rains sa kasalukuyan hanggang bukas. Yan po ang mga areas ng Northern Samar, Eastern Samar, kasama na po dyan ang Leyte, maging dyan po sa area ng Biliran, maging dito po sa area ng Masbate, Sorsogon, Albay, kasama na po dyan ang Camarines Norte at ang area ng Catanduanes. Mga possible naman na katamtaman at kung minsan malalakas na pag-ulan ang ating posibleng maranasan sa Camarines Norte, ilang bahagi ng Western Visayas, ang Capiz, Iloilo at Guimaras, maging dito sa malaking bahagi ng Negros, kasama na po dyan ang Cebu at Bohol, kasama na rin po dyan ang Siquijor, maging dito sa northeastern portion ng Caraga, ang Surigao del Norte. Again, lumilipat po yung ating mga pag-ulan habang kumikilos itong bagyong si Wilma. Mula Sabado naman hanggang Linggo, magpapatuloy yung epekto ng ating shear line dito po sa areas ng Quezon o nag-extend na po dyan yung epekto ng ating shear line sa Quezon, kasama na po dyan ang Pulilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, maging dito sa northern portion ng Samar. Kasama na po dyan ang areas ng Romblon, Aklan at Capiz. Meron tayong mga possible na heavy at kung minsan intense rains na epekto nga ng ating shear line at ng ating bagyong si Wilma.
Samantala, ang areas ng Mindoro, Marinduque, at ang Quezon, ang natitirang bahagi ng Calabarzon, may mga pagulan din po tayo dyan. Kasama na po dyan ang isla ng Pulillo, maging dito sa areas ng Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Island, Cebu at Bohol. Kasama na rin po dyan itong areas ng Leyte, Siquijor at Eastern Samar. So meron pa rin po tayo dyan mga katamtaman at kung minsan malalakas na pagulan. Kasabay po ng pagtawid nitong bagyong si Vilma. Yung natitirang bahagi po ng Calabarzon, including Metro Manila, kasama na po dyan ang Mimaropa, maulap din po ang panahon natin. Although hindi kasing dami ng mga pagulan na directly associated dito sa bagyong Vilma, doon sa ating shear line is meron pa rin po tayo o tataas pa rin po yung ating tsansa ng pagulan mula Linggo papasok ng Lunes. Dahil nga habang tumatawid itong bagyong si Vilma, kumikilos din po yung ating epekto ng shear line. So kumikilos din po yan pakaliwa at sumasabit din po dito sa areas ng Metro Manila at mga karatig lugar ito. Bago tayo matapos, silipin muna natin itong Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ng Pag-asa. So malaking bahagi po ng Eastern Visayas, ang probinsya ng Samar at Leyte, ito po ang northeastern portion ng Mindanao, ang rehiyon ng Caraga, ang Surigao del Norte, kasama po dyan ang Cebu, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Panay, at itong Masbate at Sorsogon, nakataas po dyan ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1. So bakit natin ito binabanggit? Although ito po ay nasa mababang kategory ng bagyo, ito pong mga Tropical Cyclone Wind Signals ay nagpapaantala po ng ating mga biyahe, particularly sa mga ferries at yung mga tatawid ng dagat. Dahil bawal pong maglayag ang mga sasakyang pandagat kapag meron tayong Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Although hindi ganun kalakasan yung ating in-expect na hangin dahil nga nasa mababang kategory ng bagyo. Isa-alang-alang po natin sa pagpaplano natin yung mga areas na kailangan tumawid sa dagat. Yan po mga areas ng Cebu, Bohol, dito po sa area ng Leyte, maging dyan sa areas ng Negros, ng Sorsogon, papuntang Samar. So meron po tayong mga ferries dyan na maaantala ang biyahe. So isama po natin yan sa ating pagpaplano dahil itong mga signal na ito, magpapatuloy pa po yan ngayong weekend habang tumatawid ang bagyong si Vilma dito po sa kalagitnaan ng ating bansa. Dito po particularly sa Visayas. So bago tayo matapos, silipin muna natin itong ating satellite image para sa mga kaulapan dulot ng bagyong Vilma at sa epekto nitong ating shear line. So banda dito yung kanyang center or gitna. Ito pong gitna natin para sa bagyong Vilma since hindi po ito napakalakas na bagyo. Ito po yung ating reference point lamang para sa kanyang location. Pero kung mapapansin nyo, malaking bulto na po ng mga kaulapan niya ay sumasabit na sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly dito sa areas ng Mindanao. So ito pong mga areas ng Zamboanga Peninsula, northern portion ng Mindanao, kasama po dyan ng Caraga at Misamis. Ito po ay generally maulap po ang panahon at meron tayong mga scattered o kalat-kalat na pagulan dyan, although hindi kasali yan sa weather advisory ng Pag-asa. Yung ating mostly concentration ng medyo consistent na mga pagulan at medyo tuloy-tuloy is nandito po sa areas ng Samar at Leyte provinces, kasama na po dyan ang Biliran at ito pong areas ng Masbate. Yung generally na mas malapit sa center o gitna nitong bagyong si Vilma. Samantalang ang mga areas ng Western Visayas, ito pong Central Visayas including Cebu at Bohol, meron tayong mga possible na mga kalat-kalat nga na pag-ulan dyan, minsan malakas, pero may mga pagkakataong nabubutas din po yung ating mga kaulapan. At minsan nga, kagaya dito sa Panay, sumisilip pa yung ating araw. Ganun din po ang panahon natin dito sa areas ng Bicol region, kung saan papalapit naman dyan yung ating bulto ng mga kaulapan. Papakita pa yung araw, pero mataas po ang ating tsansa ng mga pag-ulan dyan at mga possible thunderstorms. Pero kung papakilusin natin itong ating satellite image, makikita nga natin na gumagalaw po yung ating mga kaulapan. So, ito pong mga areas dito sa Bicol region, Quezon, madadagdagan pa po ang mga pag-ulan dyan ngayong weekend, including ang mga areas ng Cavite, Batangas at Laguna. Pero dito po sa itaas na bahagi, comparatively less yung mga pagulan dyan kumpara dito sa mga areas na nasa Eastern Visayas at Bicol region at central portion ng Visayas. So habang kumikilos palapit sa ating bansa at patawid ng Visayas papuntang Palawan, itong bagyong si Vilma, itong mga kaulapan natin at ang epekto ng shear line. So ito yung epekto ng shear line natin. Meron tayong convergence dyan papuntang sirkulasyon ng ating bagyo. So dito po yung shear line natin na kung saan banggaan ng ating amihan at ng ating easterlies. So, bulto na kaulapan dito sa mga areas na makaka-apekto sa Luzon, particularly ang southern portion ng Luzon, ang eastern portion o yung Bicol region at southern Tagalog region, is epekto po yan ng shear line. At Mimaropa, ito pong mga Visayas area ay apektado nga ng direct effect ng mga kaulapan, itong bagyong si Vilma. Again, although hindi isang malakas na bagyo, mag-ingat po rin po tayo sa mga possible effects ng mga malawakang pag-ulan
na posibleng magdulot ng malawakang pagbaha sa pagtawid dito pong bagyong Wilma at ng epekto ng shear line. Balikan natin yan mamaya. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.